Sari-saring aksidente sa kalsadang naitatala araw-araw. Para makaiwas sa mga ganitong disgrasya, mahalagang matutunan ng bawat motorista ang tinatawag na defensive driving. Kung paano, narito ang aking report. Halos 20 taon nang nagtuturo sa driving school si Joseph. Sa paglipas ng mga taon, kapansin-pansin umano ang pagdami ng mga sasakyan. Ayon sa MMDA, may kabuang 5,000 kilometro ng kalsada sa Metro Manila. 1,000 kilometro rito ay national road. Pero ang bilang na ito, hindi na raw nadadagdagan pa. Kaya naman hindi katakatakang pasikip ng pasikip ang mga kalsada. Kaya naman nagiging madalas ang aksidente. Medyo magulo lang rin talaga kasi maliit din kasi talaga yung mga streets eh. So medyo agawan lagi. So kaya parang nagiging medyo bara-bara, reckless. Pero sa pamamagitan ng tinatawag na defensive driving, kayang iwasan ang aksidente at makakatulong pa para maibsan ang mabigat na daloy ng trapiko. Pinakamahalaga dito ang pag-maintain ng tamang bilis ng sasakyan. Minsan naman kasi yung mga aksidente talaga sa sobrang bilis na lang rin eh. Tapos late na yung mga reaction time pag biglaang may ganyan. So kung mabagal ka rin naman, siyempre kailangan yung tama lang yung speed mo para magawa mong lumingon, ganyan. O sasabihin hindi nakalingon kasi hindi mo na kayang gawin pagkabiglaan. Payo pa ni Joseph, pagdating sa stoplight, kahit naka-green ang iyong linya, dapat pa rin mag-minor. Minsan kahit ikaw ang tama, go ka. Kailangan slow down pa rin kahit may stoplight kasi marami pa rin nagko-cross. Expect mo na talaga sila lahat na may didiretso eh. Hindi rin umano mahilig magbigay ng mga Pinoy driver. Madalas itong makikita sa mga intersection kung saan karamihan nangyayari ang mga aksidente. Kaya naman kapag traffic umano sa intersection, kunwari traffic ka tapos hindi ka naman makakatawid pa, stop ka muna sa kabila para mauna na lang muna to. Eh nangyayari, haharangan hanggang magkagulo-gulo, minsan nagkakasabitan na pag nagsingitan. Ang mga ilaw sa sinusundang sasakyan dapat inumanong magsilbing babala sa mga nagmamaneho. Pero hindi lang daw dapat ang nasa harapan ng iyong tinitingnan. Ang tamang driving kasi hindi lang sa immediate na nasa harap mo. Kailangan kung tatlo kayo, pati susunod. Bakit? Para pag nag-sudden brake nasa sinusundan mo, ikaw nakailag ka, mababanggay nasa likod. Kaya sa defensive driver, kailangan dalawa. Hindi yung immediate na nasa harap mo lang tinitingnan mo. Oo, yun ang tamang defensive driving.